morning sa ating lahat mga kaibigan. Andito na naman tayo sa ating usapang magmamano po. Pero bago tayo mag-umpisa mga kaibigan ay shoutout muna tayo kay Bonsai TV Mix, Marjorie Ross at saka itong si Richard Bagsarsa po. Good morning sa ating lahat mga kaibigan. Itong pag-usapan natin ay itong tungkol sa tinatawag nilang utso-utso na exercise, mga kaibigan. Effective pa kaya ito hanggang ngayon? Ito namang mga lumang mga pamaraan sa pag-ehersisyo ng manok, mga kaibigan, ay talaga pong bilang isang magmamanok, ay talagang maranasan mo itong kaibigan. Di naman pwedeng hindi po kasi sa mga usapan ninyo sa grupo na lahat kayo sa bungiro ay talagang mapag-usapan yan mga kaibigan. Pero ang ano natin dito, effective pa ba kaya ito hanggang ngayon? Kasi mga kaibigan, may narinig ako dyan, may napanood akong video po sa talagang effective pa po, ginagamit pa po nila ang tinatawag ng utso-utso po mga kaibigan, ay yung hawakan mo yung manok sa buntot at saka iano mo ng 8 mga kaibigan. Kaya ganun ang ng exercise ng utso-utso. Di lang natin mapikita sa YouTube mga kaibigan kasi bawal yon. At saka yun. Kaya alam nyo na. At saka ito namang mga exercises na to ay nakatulong ito mga kaibigan sa mga reflexes ng isang manok at kung paano siya madali lang makapihit, makailag. Yun ang pinaka-importante. At saka yung mga kaibigan, yung malapit lang na makapalo siya mga kaibigan, dali lang siya makaliso po. Kaya pero sa akin mga kaibigan, sa totoo lang, ay hindi talaga ako gumagamit itong utso dati pa. Pero kasi may nagtanong sa akin mga kaibigan, kaya sa akin, pwede na yung running pen, limber. Pero sa aking kaibigan, mga kaibigan, na gumagamit ito, ay napaka-effective po kasi ang mga manok nila, halos naman, siguro mga 70% panalo po sa manuka nila, mga kaibigan. Kaya nakita ko, pag sila ay gumagamit ng mga exercises po, talaga nandun yung utso-utso mga kaibigan. Tuwing umaga po, ginagawa talaga nila. Magkahig naman sila. Kasi sabi ng kaibigan ko, yun daw ay magaling daw sa manok. Paluan sa malapitan po. Hindi ko lang alam kung ano ang pinaka-eksakto dyan, kaibigan. O sa akin naman dyan, siguro sa mga pag-ilag, madali lang maka-sidestep ang isang manok, madali lang siyang makagalaw na kanyang kung ano mang step ang gagawin niya. Siguro baka ganun, kaibigan, kasi ako na may hindi ho eksperto sa ganitong exercise po. Ang expert lang natin yung ituwad yung manok, mga kaibigan. Kasi itong exercise, nakita ko kasi ito, palagi ko itong nakikita sa kaibigan ko kasi malapit lang bahay namin. Hanggang ngayon, ginagamit ko niya. At saka, ang manok naman niya, mga kaibigan, effective talaga. At saka, sabi nila, yung madali lang makapihit, madali lang makailag. Pero nakita ko, ganun din ang nakita ko sa mga manok niya. At saka, ang liksi siguro sa pinakain din. Pero ang tanong mga kaibigan, ang utso-utso effective ba? Ginagamit ba ng mga big time na tingin ko kaibigan? Hindi na po siguro. Ginagamit siguro kaibigan ito running pin. Running pin po ay napaka-importante po kasi hindi ko lang alam. Depende lang kasi sa magmamanok yan. Depende lang kasi sa kung anong nagustuhan nila bilang isang exercise ng manok. Katulad ko, pag may nakita kong manok mga kaibigan na nakulangan ako sa palo, talagang ituwan po, gumaganon mga kaibigan. Kahit na kantsawan mga kaibigan, bahala na kayo dyan. Basta yun ang nakita ko na mga palong lumalabas po. Pero yung alambre, hindi na siguro kasi ang daming, mga kaibigan, daming bus pag hindi naman bus, hindi, ipagpalagay na lang natin ganon kung makita ka ng mga kaibigan mo. Talagang ayaw na nila yung ganon mga kaibigan. Kaya sa akin, hindi ko na rin kasi sabi nila muscle bound daw. Walang kung anong Tagalog ng masurbaw mga kaibigan. Pero sa aking yung ituwad yung manok, talagang effective pa rin pang sa akin. Pero itong natawag nila utso-utso po, siguro sa talagang nasanay na sa exercises na ganito at saka nakita talaga nila na nakatulong sa isang manok, talagang minimaintain nila yun. Sa akin kaibigan, hindi ko naman ito kabisado itong exercise na to. May nag-comment lang kaibigan. Pero talagang palagi ko itong napanood po. Sa akin kasi, lang kaibigan, itong running pin, may running pin ako dati, pero isa lang po, wala siyang kaharap na, mas maganda kasi itong running pin, dalawa.
Kaya yun lang po. At saka yung limber, pwede na rin yun. Pero effective siguro mga kaibigan kasi yung kapitbahay ko na talagang ginagamit na po. Hindi naman siguro nila pabalik-balik na gamitin yan kung hindi epektibo po. Kaya siguro napaka-effective din. Kung zero din gumagamit ito, mag-comment din na talagang maasahan itong exercise na to. Kasi napaka ano ito mga kaibigan, napakatunog ng pangalan ito. Utso-utso po dati pa. Yung mga kaibigan ko dito sa ano mga kaibigan, itong Visayas. Hanggang ngayon may gumagamit pa rin po. Siguro effective. Tayo naman mga kaibigan bilang isang magmamanok basta nakakatulong sa ating pagmamanok o sa kanilang laban. Siyempre, tayo ay talagang lumalaban at saka hanap talaga tayo ng mga exercises na talagang katulong sa ating mga manok po. Pero sa akin ngayon mga kaibigan, ginagamit ko na lang itong scratch box, kahig ng konti, yun lang, bangga, at saka katskak, ho, ayan, maanuhan, kaibigan, katskak talaga, sa paupuin sa ano, kaibigan, para magsabayan sila doon. Yun ang ginagamit ko, napasimple lang po, ang ginagamit kong exercises kung ako may maglaban ng mga kaibigan sa ngayon na mga panahon. Yung ano lang, yung kahig lang, scratch box, at saka yung katskak, yun lang po, yun lang ang pinaka-ano. Pero kung may running pin ako, ay gagamit din ako doon. So, ano naman kaibigan, kasi magastos na yung running pin. Kaya sa akin, ay ito lang, ano, scratch box, catchcock, at saka kahig po. Pero, itong sinasabi lang utso-utso mga kaibigan, sa tingin ko, nakakatulong din yan po sa palagay ko. Kaya, sa lahat ng nagmamanok mga kaibigan, tayo na may bukas sa lahat ng idea tungkol sa manok, para medyo ano po, mas lalong ma-excite tayo bilang isang magmamanok ng kaibigan. Kaya ito namang about sa exercises naman po. Depende lang kasi yung mga kaibigan kasi pag ang mga handler talaga na magaling, na alam nila kung ano mga gagamitin doon step by step. Kaya mahirap mong talunin po. Hindi naman sa mahirap kasi ang tari ay medyo matalim, paano, pero talagang nakakatulong itong mga to, mga kaibigan, kasi isang pagkamali ng isang manok, pasukan na siya ng isang palo na talang makasira sa kanya, talagang mahirapan din ng isang manok. Kaya itong mga exercises mga kaibigan, ito'y nagpa, ano din, medyo nagpapaano sa kanilang kaibigan, nagpapalakas sa kanilang makatawan po, at saka mga muscle nila, madibilop mga kaibigan. Kaya, kasi katulad din yan ng tao, katulad ng mga boxer, talagang nagpapaano ng mga muscle yan, nagpapalaki ng mga muscle, at saka inaano nila yung resistensya po, katulad ng manok din mga kaibigan, kasi ang manok ay talagang sugat yung maranasan nila dyan. Kung wala silang resistensya mga kaibigan, may hirapan po. Kaya itong mga exercises, kung ano man to na alam natin na nakakatulong sa ating mga manok, ay gamitin din natin, katulad itong utsotso. Kung may alam kayo dyan na talagang nag-fit sa yung mga manok, ay gamitin natin, di ba? Sa akin lang dito mga kaibigan ay wala tayong ano po, wala tayong dapat na iisnaban kasi pag marunong ka lang gumamit kung anong pamamaraan yan, ay gamitin mo kung talagang nasiyahan yung mga manok nyo dyan at saka medyo lumalakas sila, gamitin din natin yun. Kaya yun lang po. Yun lang ang ma-share natin sa araw na to. Di naman ito nagsishare kasi hindi naman ako marunong dyan sa uso-uso. Nakinakanting ko lang ito kasi may nag-comment sa akin na ano ba talaga hanggang ngayon nakakatulong pa ba sa tingin ko nakakatulong po kasi mga kapitbahay ko din mga kaibigan na nagmamanok rin, ginagamit pa rin yan hanggang ngayon po. Kaya good morning sa ating lahat ng kaibigan.